Yun, ano naman po ba ang essence ng crime of falsification? Ang essence, ano ba ito? Parang beauty pageant ito. Yes, what is the essence? What is the essence of being a woman? Ano nga ba? Ha? Ano ba yung essence in Tagalog, Jane? Napakadaming ano. Yung, Ano ba yung importansya? Ano ba? ano ba Essence. yung character? Pinaka-diwa. Oh, Diwa, diwa. yes. Ano ba yung diwa ng pagkababae? Ano ba yung diwa ng kaso ng falsification? Sabi ng batas, it is the simulation. Ibig sabihin, pineke mo, dinadrama mo, ina-acting mo ang dokumento. Ibig sabihin, hindi totoo yung dokumento, simulation. Ibig sabihin ng simulation, pinakita mo yung hindi katotohanan. Nagsisinungaling ka sa dokumento. Kasi iba yung pagsisinungaling sa bibig mo. Nagsalita ka, nagsisinungaling ka, iba yun. Iba naman yung pagsisinungaling through documents. Yun ang falsification. So, the essence of falsification is simulation or in basic language, pagsisinungaling in documents. Yun ang simulation. Kasi iba naman pagsisinungaling, nagsasalita ka Iba yun. Ang falsification, pagsisinungaling through a document. Either public document or a private document, that is simulation. Yun. Oh, yun yan. Ngayon, ano naman ba yung elemento or yung element ng isang falsified document? Yung for example, ano ba yung elemento sa paggamit ng falsified document? Kasi yung paggamit ng falsified document is already a crime. Sabi ng batas, the offender, kailangan alam niya na yung isang dokumento, falsipikado ng isang tao. Hindi siya nag-falsify. Ibang tao nag-falsify. But alam niya na yung dokumento na yan, falsifikado. And of course, the document is falsifikado and ginamit niya yung isang falsified document. Tapos, hindi lang ginamit niya. There is damage or intent to cause damage on the part of the offender. So, ibig sabihin, kung may hawak kang fake na dokumento, hindi yan krimen. Maging krimen yan kung nakabenepisyo ka sa faking dokumento. And alam mo na fake yun, tapos nag-take advantage ka sa faking dokumento na yan. Pero kung gumagawa ka ng faking dokumento, tapos ang ginawa mong frame, nilagay mo sa bahay mo, for example, diploma. Nilagay mo doon, you are graduate summa cum laude sa, sa isang university. Isang university sa Amerika. Summa cum laude. Nilagay mo sa bahay mo ang dokumento na yan. Is it a falsification? Hindi. First, ginamit mo ba? Hindi. Nilagay mo na sa bahay mo. Nilagay mo na sa bahay mo. Decoration lang. Decoration mo lang. Di ba? For example, may isang kang peke na painting. O painting ni, Maria Clara. Maria Clara. O yung babae na yung doon sa may Europe na dokumento. Sino yun? Mona Lisa. Mona Lisa. Peke. Tapos, di mo naman binibenta. Nilagay mo lang sa kubeta mo. Is it a crime? No. Because sabi ng batas, you can only be liable for the use of falsified document if there's damage or intent to cause damage, it means nakabenepisyo ka sa isang falsified document. Kailan nga ulit nagiging hindi krimen ang pag-falsify ng isang document? Okay, for example, nag-falsify ka isang dokumento, not all falsified documents are crime. Not all documents na pinapalsipikado mo, criminal na yun. Hindi yan criminal, number one, if hindi ka nakabenepisyo sa falsipikado ng dokumento. Like example ko, gumawa ka ng diploma, summa cum laude ka sa Harvard University, or graduate ka doon sa isang Michigan State University, MSU, Michigan State University. Tapos, ang diploma na yan, peke pala, doon na pala galing sa recto yun. Tapos, ang ginawa mo sa diploma na yan, nilagay mo sa kubeta mo, naka-display sa kubeta mo, or sa naka-display sa kwarto mo. Is it a falsified document? No. Yes, it may be a falsified document, but is it a crime? No. Hindi pa naman ginamit. But yung dokumento na yan, sinadmit mo sa pag-apply ng trabaho, yan. Kasi you have intent to cause damage. But kung nilagay mo lang yan sa kwarto mo, nilagay mo lang sa kubeta mo, was there intent to cause damage? No. Nakabenepisyo ka ba sa peking dokumento na yan? Hindi. Decoration. Decoration mo lang yan. Ang sabi ng batas, not all falsified documents are crime. Hindi maging krimen yan kung, number one, hindi ka nakabenepisyo sa isang falsifikado na dokumento. Second,
walang damage or intent to cause damage to third person or even to the government. Walang damage nangyari. In that case, hindi yan matatawag na falsified documents. Hindi yan matatawag na crime. But still, falsified document yan, but hindi yan matatawag na krimen. Okay. Ngayon, Kuya Mark, napag-usapan natin kanina yung private and yung public documents. Ano naman yung 4 na uri ng documents? Okay. In criminal law, iba kasi in rules on evidence. In rules of evidence, dalawa lang klase ang dokumento. Rules on evidence under the rules of court. But under criminal law or the revised penal code, there are 4 kinds of documents. Ano yung 4 na klase ng dokumento na kasaad po sa ating revised penal code or Kodigo Penal ng Pilipinas? Number 1, private document. Ang private document, yung dokumento na sulat ko, papunta kay Jade. Si Jade sumulat sa akin. Yun ang tinatawag na private document. Sulat ng isang letters. corporation, papunta sa'yo. Sinulat mo ang corporation, papunta naman sa kanila. Private document. So therefore, if it is a private document, there is no presumption of its authenticity and due execution. It means kung magkasuhan man sa korte, kailangan mong papatunayan na yung dokumento na yan existing. Kailangan mong papatunayan na yung dokumento na yan totoo. So, mag-present ka ng witness, ng expert witness, mag-submit ka na sino nagpipirma dyan, witness na nakapirma dyan, witness na gumagawa ng dokumento na yan, kasi there is no presumption of its authenticity and due execution. Or notaryo. Hindi. Iba yun. Iba yun. Pag ang dokumento naka-notarize na, it will convert private document into a public document. Pag notaryado, sabi ng batas, there is a presumption of its authenticity and due execution. So pag may presumption of its authenticity and due execution, under the rules of court, hindi mo na kailangan magpresenta ng ebidensya na totoo yan. Kasi it is already presumed totoo. If the document is notarized, there is a presumption of its authenticity and due execution. Therefore, the one who will question it, sila ang magpresenta ng ebidensya. Sila ang may burden of proof na yung dokumento na yan, peke. Kasi kung wala silang ebidensya, the presumption will prevail. The presumption is, there is presumption of its authenticity and due execution if the document is notarized. Third, itong tinatawag na official documents. Ayan. Ito yung mga dokumento na in-issue as mandated by law. Like yung mga birth certificate, yung certificate na nag-operate kayo sa isang drug operation. Any government issue. Any government issue document, that is an official document. There's also presumption of its authenticity and due execution. But still, for purposes of an evidence, kailangan mo ipa-certified true copy kung totoo ba yun o hindi. Lalo na pag hindi original, photocopy lang or picture lang, kailangan mo ipa-certified true copy yan sa government agency concerned para matanggap siya as evidence under the law. Otherwise, kung hindi yan, baka secondary evidence lang matatawag doon. Paano nga? Sabi mo nga kanina, kung kukontrahin ng mismong ahensya dahil nga kontra sa gobyerno, yun. Walang magagawa. So, another gagawin, kung sino nakapirma doon, kailangan magkumuha sila ng expert witness na to testify that yung signature na yan totoo. Kasi yung government agency concerned, hindi naman sila maka-certify na totoo yun. Hindi, otherwise, tanggal sila sa trabaho. Kasi this against the current administration. So, ang gagawin, kung sino mag-complainant, kung sino nakapirma doon, kumuha sila ng expert witness that will testify that yung signature na yan totoo. And another document, Jade, yung tinatawag na commercial document. Yung commercial documents, ito yung dokumento na in-issue under mercantile law. Like yung bill of lading, yung mga invoice. Di ba, mga import-exporter ka, may mga invoice. Yung mga ganon, yung mga bank certificates, mga passbook, those are commercial documents. Oh. Yun naman, ano naman po, Kuya Mark, ang effect ng, unahin muna natin yung private document. Ano yung magiging effect kung ito ay na-falsify? Okay. Legal effect. Private document compared to a public document. Yes. Yun yan ha. Ang private document, there is no presumption of its authenticity and due execution. So therefore, kung sabihin mo na falsipikado yan, or hindi falsipikado yan, kailangan i-prove mo sa court yan na totoo yung dokumento na yan. Kasi hindi yan presumed na totoo. Kung private document ang binigay mo na evidence sa korte,
kailangan mo i-prove na that document is authentic, that document totoo. Kasi walang presumption. Pero pag ipresenta mo sa korte, public document like government-issued ID, notarized document, there is a presumption of its authenticity and due execution. Hindi mo na kailangan magpresenta ng ebidensya. Ang mag-question doon, sila ang magpresenta ng ebidensya. Kasi there is already a presumption of its authenticity and due execution. Second, if it is a public document, hindi na kailangan na may damage on the part of the government or on the part of third person. Hindi na kailangan ipresenta mo ng ebidensya. Kasi pag public document kasi, what is punished is the violation of the truthfulness or the faithfulness to the public. Pag public document, hindi mo na kailangan na magpresenta ng ebidensya na it caused damage. Kasi pag the mere fact na piniki mo isang public document, kaso na yan, crimen na yan. But pag private document yan, kailangan ka magpresenta ng ebidensya na it caused damage or intent to cause damage. Kasi kung walang damage sa falsified private document, walang krimen. Kasi sabi ng batas, one of the requirement para maging krimen ang isang falsification of a private document, there must be damage or intent to cause damage to third party or to the government. Kung walang damage, like example ko, gumagawa ka ng diploma, nilagay mo sa kubeta mo, nilagay mo sa kwarto mo, nilagay mo sa bahay mo, pinabayabang mo pa sa mga kaibigan mo na graduate ka na summa cum laude sa Amerika, hindi pala totoo, or graduate ka sa isang prestigious university sa Europe, hindi pala totoo, hindi yan matatawag ng falsification kasi nilagay mo lang sa bahay mo. Pag ginamit mo yun, pag apply ng trabaho, ginamit mo yan pag as your credential, yun, doon pa lang mangyayari kasi there's already intent to cause damage or there was already damage to the part of third person or to the government.